Mahigit 16 na oras na pong sinisikap ng mga bombero na apulahin ang isang sunog sa isang warehouse sa Parañaque sa sobrang tindi ng apoy. Pati mga katabing gusali na damay. Nakatutok si Jay Sabalde. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng mga nagmamadaling fire truck sa Barangay Santo Niño, Parañaque mag-aalauna na madaling araw. Ang target nila, ang nasusunog na LCEI building ng Maldives Warehouse. Sa lakas ng apoy, nadamay ang mga katabing warehouse ng Seva Logistics at KLG Warehouse. Mas kita ang lagablab ng apoy at makapal na usok mula sa ikatlo at ika-4 na palapag nito. Alas 2:37 ng umaga nang umabot ang sunog sa Task Force Alpha. Ibig sabihin, humingi na ng responding fire trucks mula sa ibang panig ng Metro Manila. Dahil naman sa kapal ng usok, di naman agad mapasok ang mga gusali. Dagdag pahirap din ang kakulangan ng tubig. Katunayan, ang pinakamalapit na hydrant ay sa Sukat Road pa. Kaya tumulong na rin ang mga residente sa katabing village. At sila pa nag-provide ng additional water na galing sa Pacific Villa talaga. So nagkatulong-tulong talaga at makikita natin sa laki ng sunog ito. Kung hindi na-contain, nagtulong dito, lalaki pa itong sunog. Kanina kasi ang kumukuha yung mga fire truck natin sa bandang Pagcorp eh. So ngayon, gumawa tayo ng paraan, nakakuha tayo ng water dito sa tabing swimming pool, kaya patuloy ang operation. Siyempre dahil sa makipot ang daan lang natin. Isa pa malayo nga yung hydrant natin. Pero sa regards sa firefighting, okay naman. Alas 6:40 ng umaga nang ideklarang Task Force Bravo na ito. Mataas na ang araw, pero nangangalit pa rin ang apoy mula sa 3rd at 4th floor ng KLG Warehouse. Tumindi ang apoy dahil combustible materials daw ang laman ng mga warehouse. Sa sobrang init ng apoy, ang mga bomberong ito na nasa itaas ng hagdan ay kailangan mag-cover exposure. Ibig sabihin, maging ang 2 bombero ay binubugahan din ng tubig dahil sa sobrang init. Hindi pa naman napapasok talaga nung yung pinaka 3rd floor. Ano isang rason? Ba't hindi kaya mapasok agad? Siyempre dahil ang init niyan, mahirap pasukin basta-basta yan. Kaya sa labas tayo bumobomba muna. Mag-alas 10 ng umaga, biglang kumapal at nangitim muli ang usok. Sa kuha mula sa itaas, makikitang bagsak na ang bubungan ng LCEI building ng Maldives Warehouse. Puno ng fire trucks ang harapan ng Maldives Warehouse. Sa loob nito, bagsak na bagsak ang bubong. May apoy pa at sunog na sunog maging ang bakal na poste. Nandito ako ngayon sa taas ng katabing building ng mga warehouse kung saan kasama ko yung ibang gwardiya at mga volunteer. Safety nila yung building. At ayun, bagsak na yung bubong. Bagsak na yung bubong ng warehouse na to hanggang doon. Dito sa may Seva warehouse, sa may kanan niya. Makapal na usok. Nakikita natin lumalabas niya. Mag-alas 3 ng hapon naman, suot ang mga breathing apparatus. Pinasok na ng mga bombero ang building. Aabot sa 5 milyong piso ang halaga ng ari-ariang natupok ng apoy. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog. Jay Sabale, nakatutok, 24 oras.